take no for an answer. I don't deal with people that are like a cancer. No, instead I hang with the people that enhance ya. And I'm not the type to give out second chances. I just wanna work on my own for myself. I don't need no help, not anybody else. Nah, man, I got it dealt. I'm working on my wealth and I'm working on my health. Keep on working to excel, cause I'm working on myself. Baka nakakaliit yung salamin sa ibang yung kay Kuya Mado kalabasa yung sa akin, ano lang eh. Ang tawag doon? Ano ba to? Onion? Humble ang punas. Ano yan? Ang tawag doon? Watermelon. Ang inang yan. Dali, Ken. Ha? Wala doon damit. Walang damit? Oo, paano makikita yung ba? Ang inang yan. What's up mga Kavenstetics? So, mag-gym dayo tayo. Pang ilang gym dayo ko ba to? Gym dayo number 3. Kasi yung gym dayo number 2 ko is yung sa Japan. So, ngayon, dadayo tayo sa KSYN. Kay Brother Ken Hanaoka. Papakita namin yung workout. Siyempre, sabay kami mag-workout. Tapos, hingin na rin tayo ng tips kay Ken. Kung paano niya pa na-develop yung deltoids niya. Yung last time, deltoids din yung workout, di ba? Eh wala, yan yung nata-timing na workout eh. So, siyempre, nabutan na tayo ng meal natin. Meal number 2 to. Meron akong 170 grams ng chicken dito. 250 grams ng rice. 20 grams ng almonds. Dadaan na lang namin si QM. Tapos, diretso na sa KSYN. Bubuhat kami ng 4 PM. So, ayan, nagbaon tayo. May baon ako. May cheat meal ako today kasi Sunday today. Pero papalitan ko lang yung isang meal ko ng cheat. Tapos, ayun. So, makikita natin yung buong Team KG. Let's go! Yeah. Wow! Ganda. Yung KG. Ganda ng dumbbell. Parang ang bigat ng 5 kilo dito. Hanip yung bench nila. May ano pa, tuntungan. Seryo. Oh. Para sa mga short-legged. Pwede mo na tayo? Kain mo na ako. Baka bukas pa si Keno. Baka tulog pa. Pre-workout meal. Oats na may honey, na may 2 scoop ng whey isolate, tsaka may almond butter. Merong pink salt. Yung last time, sinasabi ko sa inyo, gutom na gutom ako. Ngayon, grabe yung busog ko. So, hirap na ako ipasok yung pagkain. Dati, nahihirapan ako matulog dahil gutom. Ngayon, nahihirapan ako matulog kasi kailangan kong ubusin yung pagkain. Inaabot na naman ako ng 1 AM to 2 AM para maubos yung buong pagkain ko. Lalo pag late ako nagising. Ano yung papunta ni Ken? Nauna pa siya mag-message kanina eh. Kita nyo, si Ken na naman yung pinakamaaga sa amin. Galing pa si Ken yan ng Cavite ha. Mahina yung kasabay ko kaya mag-half scoop lang. Dapat 1/4 lang. Yan. Half scoop lang. Gago, mahina ka raw kayo, Mads, oh. Lagot ka. Tinanggal talaga yung KSYN na tubig. Tino mo. Hindi, yung kinuha ko wala. Joke lang. Bakit? Hindi mo ba ako nakita dyan? Ay, Joke lang. gumanon ako dyan, oh. Hindi nga. Wala yung iba, baliw. Ayun, oh. Sa mga gusto mag-order sa Shopee ng KSYN water, Wala naman, gago. Gago, wala. Wala nun sa Shopee. Dito lang sa gym. Ano to? Magic water to. Meron tong may creatine yan, gagi. May testo booster to, kaya order nyo lang sa Shopee. Testo booster, gago. Hindi, huwag kayo maniwala dyan. Baka mamaya walang bumili lalo eh. Yan. Mag-lead sa atin si Kenanauka sa shoulder. So, titingnan natin kung hanggang saan yung makakaya natin sa shoulder workout ni Ken. Siyempre, bibigyan niya tayo ng tips sa shoulder workout. Yan, nakita niyo naman, agad, nag-hanger pose. Nag-hanger pose agad. Mas mabigat sa akin si Ken ngayon. Mas mabigat hindi? Ilan ka ba ngayon? Diba 200 plus ka na? Bumaba ka na naman? Hindi ka na naman nagkakakain, bro. Ayun, abangan niyo yung gym ni Joven kasi talagang pinaplano niya na yun soon. Pero sobrang busy pa kasi nito. And grabe yung blessings sa kanya ngayon. Kita niyo naman. Kumbaga, mas pinaprioritize ko muna yung mga pumapasok muna. Oo. Kasi kapag kasi nabay-sabay ko, baka ma-overwhelm masyado. Di ba wala na akong matutukan. Kaya nga paminsan binibigay ko sa kanya yung Gcash number ko eh, para pag sobra na, tangina sa akin na ipapasa, no? Alam niyo, hindi talaga ako dahil dito kung hindi umorder sa akin si Ken ng 2 box ng peanut. Putang ina, gagi. Gagi, mahal na TF nito ni Joven. Hindi, bro, wala naman masama sa TF eh, di ba? Kasi wala. as an athlete, actually ito yung gusto kong iparating ngayon sa mga, pag bumalik ako sa vlog, yung trinabaho kasi ng isang athlete, lalo na si Joven, isipin nyo gagi, hindi biro yung doon. Hindi lang tungkol sa pera na ginastos pero yung time and effort, sacrifice. Yung consistency. Kaya para sa akin, kunyari, for example, kayo,
brand kayo, gusto nyo makipag-tie up sa isang sikat. Hindi ko sinasabing ako yung kagaya ni Joven, kasi si Joven Pero yung Olympia level sinasample yan niya na yung sarili niya. Olympia level. Hindi, kung ako nga, ganun yung mindset ko. Sabi ko, dapat pag sa akin meron. Or hindi lang sa akin, pati sa mga ibang artists na gusto pa rin yung yung parang may nakagawa ng name. What more sa kay Joven, di ba? So, normal lang yun na, for example, kunyari, gusto nyo padalawin si Joven. Tanungin nyo na agad yung TF. Hindi, meron naman. Meron, di ba? Hindi ako dumadayo ng Kasi, number one din naman kasi, may branding tayo. Totoo, bro. Diba? Tapos, Pero hindi ibig sabihin, hindi ka dumadayo ng walang TF. Minsan may dinadayo ka pa rin yung gusto mo, di ba? dumadayo. Minsan kapag biglaan na gusto kong ng ibang ibang gym ambience, dumadayo talaga ako. Kasi bro, para sa akin, si Joven yung magiging way na para ma-lift up yung sistema ng fitness industry sa Pilipinas. Ayun talaga. Kaya, para sa akin, hindi kasi bro sorry For example, artista, para sa akin dapat nang kukunin ng mga fitness brands or dapat nang mag-benefit is mga athlete, di ba? Sa ibang bansa, ganun, di ba? Sa ibang bansa, ang athlete parang artista na rin balance Pero ang mostly na nagkikerry lahat ng about sa fitness, athlete talaga. Ay na, i-starstruck ako kay Joven. Habulin natin si Ken. Kaya Mado, sige Mado. Sinabi mo na naman na bumaba na naman ako, sabihin na naman yan, day one na naman. Day one ka ulit, bro. Pero laro mo, bro, di ba? December. Lock in na yung Japan. Sabay kami ni Ken. Hindi ako Japan. Japan ka. Hindi pa sure. Pero November yun Japan Actually, may November, bro. Japan or MC, yun yung sabi ni Big October ang MC. Japan na lang siguro para Pwede mo, ma-inspire ako ako kay pwede Joven. magdaanin parehas, bro. Sasabihin na naman yan, mag-Japan ka para may taga-kulay ako. Kasi baka dadaan din akong MC, kung meron. Ngayong MC? Oo, baka dumaan tayo ulit. Hindi ako lalaro doon para i-block yung ibang pro athlete natin. Lalaro ako doon kasi nga, para lang din makita natin yung ano tawag doon. Kasi kung hindi rin nila ako matatalo, wala rin gagawin sa Tama, bro. Actually, diba? Hindi, sa bodybuilding kasi, dito sa namin mga bro, hindi to bigayan. Totoo. Kasi kung weak ka talaga dun sa sa condition mo, wala ka rin gagawin dito sa higher stage. Hindi, tsaka ang pangit naman nun, mananalo ka dahil pinagbigyan ka lang. Oo, parang ganun. Dapat wala yung sa mindset natin na yung competition, bigayan. Hindi siya, iba yung bodybuilding. Kapag ka pinagbigyan ka nila ng ganito, halimbawa, hindi ako lumaro, pero mas maganda ako sa'yo, nanalo ka dito, lumaro ka dito, magmumukha kang nakakatawa dito sa sa higher stage. So yun yung iniiwasan natin. Hindi, tsaka maganda talaga yung mindset ni Joven, at least lahat manggigigil. Buti na lang yung wala pa tayo sa pro scene. Ilan pa lang ba? Hindi, joke lang. Pero shoutout sa lahat ng mga pro sa Pilipinas. Basta ang habulin talaga natin. Ilan na? Apat na. I-look forward natin si Joven. Apat na ba? Si Harvey, si Carl, yung isang sa AGP, si Karim. Lima kami. So yan, supportahan nyo sana lahat ng pro and i-motivate nyo lagi and huwag nyo kami i-bash. Oo. Lalo na ako, tangina, dami nang babasakan ngayon kay Joven. Ba't ba ako kino-compare kay Joven? Hindi, pero natutuwa ako kasi syempre, tangina pro si Joven tapos dinadawit niya pa rin yung name ko. Extra boost din. Shoulder tayo kasabay natin. Kaya mad shoulder ka rin, di ba? Para maiba yung approach ko kasi high rep approach ako Ilang reps? 17, 21. Sige, gaya na lang namin. Pero one top set, one top set, one back off. Sige, para matry namin Tapos sa'yo. 1 to warm. Oo, din yung pinag-lead. Okay na yun. Kaya nga ikaw pag-lead ko para wasak ako eh. Si Joven na lang mag-lead para at least matry namin yung training ni Ben ngayon. Kasi iba yung approach ni Ben ngayon. Para at least may matutunan tayong bago. Kami. Olympian style. Tsaka yung approach parang wala kasi kasing namin, sense na ako mag-lead tapos wala ka na. Oo, ano ba naman yan, di ba? Okay, warm up tayo. Pero nag-heavy ka pa rin ngayon, hindi na masyado. Yung top set, heavy. Pero high repetition. Kumbaga, kaya ka nag-high rep para ma-meet mo pa rin yung failure dun sa target muscle talaga. Kumbaga, isolated pa rin siya kahit na, struggle ka na. Kumbaga, mas i-challenge mo yung target muscle mo kesa dun sa mga synergy, sa mga supporting muscle. Kasi di ba pag nag-direct heavy ka, biglang parang sobrang bigat na agad eh. Di ba pag nag-5 reps ka, tingin mo kaya mo pa, tapos bigla siyang parang hindi mo na mabuhat. Unlike nung moderate weight na high repetition, kapag ka dahan-dahan kang humihina, pero nabubuhat mo pa rin. Unlike nung parang biglang bitaw na ng resistance kasi di na kaya. Hindi, tsaka pag sobrang heavy kasi malaki rin yung chance ng magiging sloppy yung form. So yun working na ibang muscle, which is yung iniiwasan natin. Kasi nga ang target natin sa bodybuilding is mas i-bias yung target muscle para ma-develop yung kailangan nating i-develop, para makuha natin yung desired physique na gusto nating kunin. Parang si Ken, mag-shoulder kami ngayon pero kulang niya lats. Yang ka na naman sa lats ng ina. Panoorin nyo na lang yung video ko, nag-improve na yung lats ko. Yan, 3 exhausts lang muna tayo. Para pagdating natin ng dumbbell, mas maganda na yung blood flow dun sa shoulder part. Yan, makita nyo naman yung lateral ni Kuya Mado, hindi naman na kailangan ituro, gumagalaw na. Oh?
Punit agad ah. Parang lalaro, no? Parang dapat si Kuya Mado nag-lead sa atin. Yeah, let's go. Pwedeng Y. Yan, pwedeng single arm. Y races, pwedeng side. Okay, depende sa inyo kung saan nyo mas feel yung lateral delts nyo. Basta hindi compensated tong traps. Warm up set tayo. 10 repetition lang to. Couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work. Parang nag-take muna ng vasodilator si Kuya Mado bago pumunta rito eh. Gagi, ngayon ko lang na. Hold ko yan, kagabi. Absolute. The best. Hindi, tsaka ngayon ko lang ulit nakita nagsando si Kuya Mads. Dumating si Joven. Di ba yung favorite mo bro, shoulder? Hindi na ngayon. Lats. Biglang hindi na ngayon ah. Lats na yung favorite ko ngayon. Oo, paminsan nga, sinecheck ko yung mga workout ni Joven sa lats eh. Bro, i-address mo yung sa right side mo mataas. Kung ano yung nagkukos nung ano. Nagro-rotate ka kasi ng arms eh. Go. Sige, go. Go. Check mo sa mirror bro, tingnan mo. Mas mataas yung dito mo. Kita mo? Swing out mo pa ito palabas kasi deactivated din dito sa may scapula mo banda. Yan. O, ilabas mo yan. Bato mo palabas. O, di ba pumantay? O, galing ng teacher. Ayan bro, pumantay o. Ayan o. Yan. 2-5. O, 2-5. So, kailangan mong i-ano muna ito bro. Activate mo bago ka mag-shoulder or back workout. Para activated yung muscle mo dito sa area na to. Kasi nakataas siya ganun no. So, relaxing muscle na nagpo-pull dun sa scapula para i-maintain yung position. Si Ken, ano lang po, 499. Hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't 14 to 17. Tira ka lang ng 0 to 1. Pag kaya pa, kahit sumobra ka. Para pag di umabot 14, okay lang. Hindi, kaya nga kailangan, adjust mo na yung weight mo. gonna stop me, cause it's my conquest. And I'm never gonna rest. Last And y'all don't know that I'm a Last one. soldier. I always felt like I'm alone, yeah. Bato mo palayo bro. When everybody thinks they know, yeah. Yan. And y'all don't even know I got ya. Baka bumigay yung bicep tendon ko dito. 20. Kaya tingnan ko muna. 14 to 17. Kaya mo yan bro? May ano ko sa ano yung bicep. Blow up. Bumabalik ko dito. 4. 5. Okay, good. Palabas again. Warm up pa lang daw yun. Tingin ko yung t-shirt may problema kanina. Sige ko yung sa side kaya umaagad. Tira po man tayo. Bro, check ha. Check. 14. Sige pa. Last 2. Last 1. Okay, good. Normal press lang bro. Tatlong warm up tayo dito. Same warm up, 10, 10, 6. Parang nag-aalangan ako sa 5 plates eh. Sobrang bigat ng 5 plates eh. Mga bro, pag okay pa si Stanley dito, obligado tayo mag 5 plates dito sa top set. Wala nga, binuhat talaga ni Stanley, 3 plano. 4, come on. 5. Okay. 6 lang? 6 lang. Nice. Ayan na, bibigay yung bicep tendon ko. Pag hindi ko nabuhat to, obligado tayong hindi mag 5 plates. Tara. Sa ibang gym, hindi naman ganito shoulder ko. Saan gago? Oh! Baka nakakaliit yung salamin sa ibang gym. Yung kay Kuya Mado kalabasa yung sa akin, ano lang eh. Ang tawag doon? Ano ba to? Onion? Onion? Humble ang puta. Ano yan? Ang tawag doon? Watermelon? Parang alanganin ako sa 5. Ang inang 14 to 17. Angat lang ako Kuya Mads. Para di mo ubos ko. Okay, akin. 10. 1. 2. 3. 4. 5. Last two. Last one. Wala na. Bus na. 0 na yun, 0. 16 lang. Buti na lang, di ako nag 5 plate. Piga. Kaya nanaw ka.
Ayun na, naging Joven na ngayon eh. Ikaw na yun eh. Ay, ganito na, kaya na. Joven. Boom. 14 to 17. Winsipe. Basta kaya pa kuya. Winsipe. Oh, yan. Alam ko kay Kuya Wins, ganito yung rapid eh. Uy, gago. Turundaan mo. Gagi kay Wins. Nakamatsapat. Miss ka na namin. 4. Suko si Kuya Man. Hindi ko nga alam paano nagawa yung 17 reps. Putik. Hindi yan low rep. Biglang magpa-fire up yan pagdating mo ng mga 8. 3 plates. Kontrolin mo. Go. Tapos medyo pasok mo yung elbow konti para mas makuha mo yung full stretch ng anterior delts mo. Paharap. Pagpalikod kasi ipit na. Yan, 1, 2. Oh, di ba? 3, 4. Come on. 5, 6, 7, 8. Sabi sa'yo, sakto lang yan. O, di ba? Pagdating mo ng 8, struggle ka na. 9. Come on. Dalawa. Up. Isa pa. Up. Pull. Pigil. Okay, nice one. O, di ba? Sakto. So, ganun yung mangyayari kapag may kanya-kanya kasi kaming training approach eh. Yung kina Kuya Mado parang more on mid-rep, parang 12 to 15, 8 to 15, ganun yung range nila. Yung sa akin, parang baliktad nung sa kanila. Sobrang bias. So, yung blood flow dun sa area, makapal na. Tapos, habang tumatagal, mas kaya mo pa rin siyang i-isolate. Unlike dun sa heavy, na kapag sobrang heavy na, marami ng supporting muscle yung mag-work. Ako kasi ngayon, 20 reps. Tapos yung bilang, 2, 4, 6. Parang ngayon, tingnan nyo, di ba nag-shoulder ako? Yung tricep ko malambot. So, ibig sabihin, hindi ako gano'n kumukuha sa tricep. Tabalbas lang. Pag nakawalo si Ken, wala talaga. 3, 2, 1. 4. Let's go, bro. 5, 6, 7. Come on. 7. Come on. Parang sinangko sa walo, Actually, yung sa akin before, yung approach na to, yung high repetition namin, nakuha ko lang siya after mga 3 to 4 weeks. Kasi i-adjust ko pa yung kung ilan yung top set ko talaga. Kailangan pag-aralan mo kung ilan talaga yung top set mo. Para pagdating mo dun sa top set, alam mo na yung ilalagay mo. Ilan yun? 16? Back off tayo. 20 lang. Oh, dito parang lumaki ako, bro. Saan? Gago? Gago yung salamin nyo dito. Malaki ka lang talaga. Yung sa salamin, no? Tapos yung ilaw pa. Parang kailangan ko talaga ganitong gym eh. Oo, gagi. Gym area. Para mas motivated ka eh. Sabi ko kasi sa'yo eh. Inoperang ka na namin ni Kuya Mado eh. 17 to 21. 10. Last one, bigay. Up. Bigay, bro. Bigay. Okay. Sa mga nagbubuhat sa kasayan, bawal hindi magbalik ng plato. Ay, oo. Papalo sa inyo ni Kuya Mado. So dito kahit wala ng warm-up, pero kung gusto nyo kasing kapayin yung weight na kaya nyo, pwede kayo mag-isang warm-up set para matansya nyo kung ilan yung gagawin yung top set. Like ako, Gusto mo mag-step board? hindi na bro. Wag na, okay na yan. Matangkad naman ako eh. Wow. Yan ang gusto ko kay Joven. 25 kilo muna. Make sure nyo ito, di ba? Ito, naka-maintain lang siya ng position na ganito. So pag angat nyo dito, ito, baba dito. So wag siya yung pag ganito, ha? Kasi pag close nyo, mag-around na kayo ng shoulder eh. So ang kailangan nyo, nakaganito, nakalabas para naka-maintain yung chest up. 10 lang, warm-up set lang. Anong oras? Buka bro, buka mo to. Yan. Chest up. Parang medyo may hatak ng konti dito sa may upper pec nyo. Kompleto na yung 4 na Dragon Ball. 60K daw. Uy Ken, labas mo na yung 2 Dragon Ball. Saan? Yan oh. Wala. Tagalin mo na. Wala. Ano lang to? Ano yung pugo? Pugo ba yun yung maliit? To take no for an answer. I don't deal with people that are like a cancer. No, instead I hang with the people that enhance ya. And I'm not the type to give out second chances. I just wanna. Yan bro, yan. Exhale ka. Exhale. Higop. Kailangan pag-aangat mo siya, naka-hold ka ng hangin. Para nakakontract ka rin ng anterior mo bro. Yung siratas mo dito, para i-pull niya yung scapula. So like nung sinasabi ko, dun sa range of motion, okay lang umikli. Basta nandun pa rin kayo sa way nung form. Hindi yung ipipilit niyo yung range, pero out of form na kayo. Too much supporting muscle na yung nag-work.
So, wala na yun. Bicep traps. Ako naman, Yan. pagka sa range, pagka mga heavy na, mas focus ako dun sa... Length and position. Oo. Kasi more on, mas mamali yung form pag pinilit mo yung sa ano, diba? Yung sa full. Tsaka ano na, stressful na sa joint yun. Parang Kapag ito. ka pinul mo, nag-lock ka. Parang ito, rep 1 pa lang, ano na ako. Mag-uubad si Ken pag wala na kaming pump. Ito yun yung technique ni Ken. Alam. Hindi, gagi. Ilan bro? 17. Baka sabihin nyo, bakit cable? Bakit hindi na lang dumbbell? Yung resistance profile din kasi. Tapos, ito kasi, mas makukuha natin yung constant tension. Tension, oo. So, lahat ng range may tension. Unlike sa dumbbell, pag baba mo, wala na. 2. Okay. Yan bro, tama yan. Mas flat. Oh. Yan, kita mo? Yan oh. Pararamdaman mo yan pag umaangat bro. Pag nag-start umangat yan, magka-fire up dito. Yan. Kaya makikita nyo, pag umangat na yan, di ba? Nagka-fire up na tong traps. Kasi hindi niya na sinusupport yung scapula, kaya umaangat. So, ito na yung hahatak. So, mawawala sa position ng scapula, kaya mag-engage na kayo ng too much strap. Yun yung ano natin, pinaprevent natin dito sa exercise. Wala! Binuwa to. Uy, Ano ba? backup yan ni Stanley. Kaya pala gumaan. Kaya pala nagulat ako, chillaksikin magbuhat. 21 bro. Gago. Tayo na, paano yung mga nakulang reps? Sige, 17. Chest up konti bro, naka-engage ka ng ano. Ito. Medyo ilayo mo konti. Kahit hanggang dito lang. Ito lang. Taputin mo lang. Yan. Okay. Pump check na Ken. Ha? Dali, check natin dito. Tatlo tayo nakakyanan na ako. Shoulder lang, tara. Manlili tayo dito. Dito na lang ako, para nakabukol. Mas maganda doon, ang laki dito ni Kuya Mads eh. Oo nga eh. Oo, doon tayo. Tangin na yan, ako lang hindi magpapakita ng legs. Hindi, gato lang ako. Understood na nila yan. Side tricep. Rear delt flex. Rear delts. Gago Kuya Mads, pinagtaka ka na. Labas mo rin. Ay na, akala ko mag-aamon ng back pose eh. Natakot. Kinabahan. May request si Uncle eh. Back pose daw. Back pose. Last red. Back pose kasama si Joven. Last red, game. Mahirap sumabay ng back pose. Last. Ang inang yan. Dali, game, Ken. Okay. Ha? Wala daw damit. Walang damit? Oo, paano makikita yung back? Ang inang yan. Game, tara. Sali ka, Stan. Kailangan marami. Wag lang. Tara, Stan! Ayaw na mahila. Ang ina, may gustong pumigaran dito. Saan ba yun? Ayun o. Pwede ba magano muna, onte? Ano yun? Pump. Sana puro chunky ah. Taka na, gitna talaga ako ah. Grabe yung ni Joven. Gagi yung kay malalim. Ano? Di ba, ito? Pala kayo, mag-Iron Man ako. Ito dalawang malalaking glass ah. Ano kinuha atras? Double bicep. Front down bro. Lahat ng video mo Bali, na 4K? pang ano to? Fourth Ilang memory ba yan? exercise. 3 sets lang tayo na Hindi na pupunta straight. sa'yo? Everybody thinks they know ya, and y'all don't even know I own ya. And now I'm ready taking over, cause every day I'm getting closer. Just look at everything I'll show ya. And now I'm ready, I'ma blow. Thank you brother. Thank you. Nagsawa na ba kayo kay Ken? Okay. Ilan, 15? Parang kaya ng 20 pa. Bagsak. Nabigyan ko na kayo ng tips eh. Si Kuya Mato naman magbibigay ng tips. Kuya Mato, bigyan mo sila ng tips sa shoulder. Tip sa shoulder, huwag nyo i-neglect yung rear delts. Yan yung isa sa mga napapansin natin sa mga gym goers na madalas hindi na nila wino-workout. Siyempre, pagod na sila sa shoulder press,
pagod na sila sa side lateral, tapos may front race pa. So halos lahat na na-workout is yung part ng front tsaka mid. So marami yan. Actually, kahit sa mga nagko-compete, dami kang makikita na walang rear. So yan kasi yung nagpapabilog sa buong delts natin. Yung tinatawag natin 3D, di ba? So, Three-dimensional. Three-dimensional. So kung makikita mo yung sa akin, kahit anong side ako manggulo, bilog yan. Yan. Huwag niyong pababayaan yung rear. Marami nila kahit yung mga seasoned na competitors, marami pa rin tayo nakikita. So huwag niyong papabayaan yun. I-program niyo na maayos yung program niyo for Delts Day na ma-workout ninyo lahat ng heads para ma-develop. Tapos minsan maximize nyo din yung carbohydrates nyo dun sa area na yun. Oo. Kasi yung iba masyado na sila nagbe-burnout dito sa harap eh. Kasi yun yung nakikita nila. So yun yung isa sa mga advice. Saka focus kayo sa shoulders, hindi lang lagi sa weight. So marami dyan, mga nagsi-50 sa shoulder press, pero hindi naman na ma-maximize yung isolation. So yung kaninang pinakita naming workout, heavy siya, pero since activated nga talaga yung muscle, na ma-maximize namin yung effort dun sa muscle part na yun. Kaya isa yun sa mga pwede nyong i-try. Kumbaga, mas less compensated yung mga nakasupport doon. Kumbaga, imbis na mag-work ng 70-30, mas na-isolate namin siya. Mas malaki. Yung iba kasi, mag-heavy, ang magiging mangyayari, magiging 50-50. Yung resistance. So, sayang yung paglagay nyo ng weight, hindi nyo rin na-isolate yung target muscle ng maayos. So ang na-workout doon is buong arms. Hindi yung, which is, kaya nga natin tinawag na Delts Day yun, kasi shoulders lang talaga dapat. Saka mahihirapan kayong kunin yung goal nyo na physique. Lalo kung goal nyo talaga V-tapered. Malaking factor yun, bro, guys, lalo sa mga nagko-compete. Yung nagkakaroon kasi ng illusion ng wideness every time na pag tinaas mo yung balikat mo na ganyan. Yan, so 3D, practice nyo yun, tapos... Mas malaki kayo tignan. Practice lang yung form, tapos wag muna kayo mag-focus sa weight. Form muna, i-feel nyo muna yung blood flow sa shoulders. Every time na mag-workout kayo, mas ma-maximize nyo yung gains doon sa part na yun. Actually, lahat naman ng muscle dapat ganun. Yan. Hindi nyo naman kailangan i-perfect yung form. Maging good lang kayo doon sa pag-execute. Maramdaman nyo lang yung every rep. Hindi yung may mga rep na, may failure tayong tinatawag. Pero kasi madalas, maraming sayang na rep na nagagawa So yung effort kasi natin doon, napapagod na tayo. Hindi naman natin na ma-maximize yung workout talaga, form. So sayang. So kaya natin binabias yung target muscle para at least makapag-stimulate tayo ng maayos dun sa muscle. Like nito. Ito partial lang to. Lengthen position ng shoulder drop. Okay. Kaya na, naubos ako sa pigaan Naubos ako sa pigaan. Tsaka guys, sabay ko na rin. Every time na may mga kasabay kayo na may mga experience sa workout, huwag kayo matakot na sumabay. Like tulad dito, si Joven. Sinamantala na namin yung chance na makasabay sa kanya. Siyempre kasi knowledge niya. Thank you, brother. Aminado naman tayo doon, mas wider yung kaalaman na niya since yung experience sa Olympia. So pag may mga tropa kayo na ganun, try nyo rin sumabay. Para di lang kayo nag-stay sa comfort zones niyo. Sa bodybuilding kasi guys, dapat improving kayo every season. Hindi pwede na this season, lumabas ka ng ganito, next season, same pa rin. So kung may chance kang makasabay sa mga katulad ni Ben, yan, grab nyo na yung opportunity pagka ganun. Kami naman, batuan lang kami nung mga natututunan namin. Like, pwede akong kumuha kina Kuya Mado ng gusto kong tips, pwede rin silang kumuha sa akin ng tips. Diba? Parang, para mag-level up lang bawat isa, so kailangan talagang batuan. Parang ako, kailangan kong i-develop talaga core ko. Tapos nag-add si Coach Katz na kailangan ko pong magdagdag ng detail sa back. Last na ba ito, bro? Last yan. Nakaano lang kasi ako, once a week training lang ako ng deltoids. So kapag ka nag-full blast na kami ng full bulking na kami, doon ako magta-twice a week ng delts. One. Kita nyo yung off natin, hindi bubbly yung mukha. Ito na tayong pinakamahaba kong off na okay pa rin yung condition ko, on point. Kumbaga, yun kasi yung goal din ng team na dapat parang on the go ka. Always ready. Kumbaga, kapag ka may competition, pwede kang mag-prep, pwede mong laruan, di ba? Kasi ganyan na ganyan yun nang nakita ko sa sa ibang bansa Ganun na kasi talaga sila, bro. Ganun na nag-US ako, makikita mo, kala mo talaga. Kala mo magko-compete bukas. Kala mo magko-compete, puta, naka-off pala. So yun yung na-adapt ko naman. Kaya ang laking advantage ng dumadayo ka sa ibang bansa para makita yung ibang athlete. Kasi makikita mo talaga yung difference. Kumbaga ikaw yung may hiya na, shit, ganito pala yung proper off-season. Parang parang tulad kasi dati, nung ako nag-off ako, talagang total off. Like off sa diet, off sa training, minsan training, max 4 times a week. So hindi na ganun. So kami, naka-off kami ngayon, pero kala mo naka-prep pa rin yung approach. Okay din naman siya kasi may ang daming benefit na, like ako, off ako sa gear.
So yung health ko, nakaka-recover ako. At the same time, nagiging fit din ako. So wala kang talo doon. Tsaka ang kinaganda nito na mag-off ka ng maganda is yung strength mo. Iba yung training mo pa rin, nandun pa rin yung eager mo na magbuhat. Kasi kapag ka nag-total off ka, nag-dirty bulking ka, nag-dirty eating ka Ang na, hirap mag-start. magsasubside na yung strength mo eh. For sure, tatamarin ka na, tataas na yung estrogen level mo. Akala mo, bumibigat ka, akala mo, lumalaki ka, pero humihina ka pala. Yun yung mga disadvantage ng total off talaga. Okay din naman yun minsan, di rin natin masasabi kasi yung mental state ng tao, lalo na pag galing ka na sa prep. So, Kailangan din naman kailangan. talaga. Kailangan din makarecover yung mental mo. Hindi lang naman puro physical eh. Hindi natin masisisi yung mga ibang athletes na ganun. Pero as much as possible, pagka gusto mo ma-maintain yung competitive level ng isang athlete, kailangan mo rin i-overcome yung mga ganun. Kasi part ng mga challenges yun eh. Kung gusto talaga nila Kung maging gusto talaga top nila. athlete, kailangan yun. Hindi nyo may excuse yung ganung ano. Kasi yung mga top elite athletes talaga ngayon, sobrang ibang-iba yung approach. Akala mo, nagpo-post sila sa IG nila na, ay hindi, dati throwback pa yan. Hindi, yun yung talagang kondisyon nila ngayon, na mini-maintain nila for the whole year. So tayo din, syempre, pausbong pa lang din yung Pilipinas sa bodybuilding scene. Kailangan sinisimulan na natin ngayon para yung mga next generation, yun na yung madadatnan nila. Naka-mindset agad sila na, di ba? Ganito yung off-season. Ganyan yung off-season. Kasi dati na mindset tayo na off-season, dirty bulking eh. Which is yun yung nagiging excuse ng mga athlete para kumain lang ng gusto para magwalwal lang sa pagkain. Totoo yan, totoo nangyayari yan. Yun, kami as a team, yun na yung ginagawa naming approach ngayon para syempre mga followers, mga nanonood sa amin, may kayat din namin sa ganong klase ng lifestyle. Actually, kung di ka rin naman nagko-compete, i-follow mo yung lifestyle na yun, win-win din naman yun sa'yo. Try nyo rin, guys. Magbe-benefit kayo. Hanggang sa pinaka-last part, hanggang sa pinaka-sex drive, tatamaan. So yun guys, sana marami rin ako nabigay na tips sa inyo. Marami rin kayo natutunan. Dahil namin siguro magbaba kami ni Kuya Mads. Oo, kailangan ko yun. Yung last na sumabay ako kay Ben noon sa gym rat pa. Puta, doon ko naranasan yung parang 3 days yata ako nilagnat. 3 days. Tapos sabi ko, puta, hindi, kailangan ko yung overcome yun. Kasi doon din naman ako mag-grow sa part na yun. Then after nun, pagbalik ko ulit, parang na-skip ko yung ilang weeks na dapat i-workout ko pa. Kumbaga, dinanas ko na nung araw na yon. So, ganun yung nangyari. Kaya iba pagka sumasabay ka sa mga marunong talaga. So, yun lang. Mahaba na yata yung vlog. So, maraming salamat. And abangan nyo yung next gym tayo. Yan. Shoutout Team KG, sa Kasayan, sa Waking Supplement. Waking, number 1. Yan. Sa MTG Meal Plan. Ano pa ba? MTG, baka naman. Bro Archie. Bye-bye.